Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, Kongreso Desperado. Yan, kumalas na sa palasyo and really nilaglag na si PBBM. Ako po, lahat gagawin madiin lang si Vice President Sara Duterte. Patungkol po riyan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento. At ito nga po, no, itong si Luestro, Jervil Luestro ng Batangas, no, representative, ay nagsalita po, no, at nagbigay ng kanyang opinyon patungkol po dito sa pagdadagdag, no, or pagdinig ng budget for 2025. Sabi niya po ay dapat pang dagdagan or sinusuportahan niya itong AKAP program, itong pamimigay ng ayuda. Mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon yung kanyang pahayag, no. Kasi ngayon nakikita po natin mga kababayan, no, dito po sa Kongreso, dalawa po ang kanilang ino-operate ngayon. Ito base lang po ito sa nakikita ko at base rin po sa mga lumalabas na mga balita. Ang nakikita ko po, no, na trinatrabaho nila, una, itong si Vice President Sara Duterte, no? Naghahanap po sila ng mga ikakaso for impeachment. Yan mga kababayan. Pangalawa po, no, ang nakikita ko ay pagdadagdag ng mga budget para dito sa mga ayuda-ayuda na ito. Ang tanong, bakit kaya? Mamaya sasagutin natin. Base lang din po sa ating opinion. Yan At maaaring magkaparehas po tayo ng opinion kung bakit po nila gustong dagdagan, no? Or ipagpatuloy pa itong mga ayuda-ayudang ito. Mamaya bigyan po natin ng reaksyon yan. At ito pa mga kababayan, ito pong sinasabi kong ino-operate nila. Kung si Luestro po dito sa budget nakafocus, ito naman pong si Zambales 1st District Representative Jefferson Kunghon, nakatutok naman po dito kay Vice President Sara Duterte. Dahil nga po ay nakafocus po siya dito kay Grace Piatos, yung pumirma po na ngayon po ay may reward na 1 million. Ngayon po ay may reward na 1 million kung sino man po ang makakapag bigay ng impormasyon patungkol po dito kay Grace Piatos. Yan mga kababayan. At ang last po nating pag-uusapan ay ito pong si Senator Bongo. May pasabog si Senator Bongo. PCSO ayaw tumulong sa mga mahihirap. Naku po. Okay, mamaya po dinggin po natin itong sinasabi, no, ni Senator Bongo na ang PCSO pala ay hindi tumutulong sa mga mahihirap. Nako. Okay, ito po simulan po natin mga kabayan dito po kay Luestro. Ito po ang kanyang sinabi mga kababayan, no. Kami po ay naniniwala I personally na dapat ang AKAP po ay suportahan sa ating pagdinig ng budget for 2025. Sapagkat ito pong ayuda para sa kapos ang kita program ay nakakatulong kung papaano natin ika-counter ang patuloy na pagtaas ng presyo ng commodities. So ito pala yung solusyon ng inflation mga kababayan. Kaso lang, okay naman yan, short term, no? Short term solution for this inflation. Paano natin di masasabing short term 1 week lang, wala na, ubos na agad yan Tapos tutungangan naman itong mga hinayutak na ito at mag-aantay na naman po ng kung ano-anong ayuda. Diba? Kasi kung trabaho po ang ibinibigay ninyo, itong nabibigyan ng ayuda, pang long term sana, no? Yung kanilang solusyon na ibigay dito sa ating lahat. Diba? Ang ayuda po kasi it's a very very short term. Alam niyo kung sino lang po ang masaya sa ayuda? Kasi pera yan binibigay pera. Alam niyo kung sino lang po ang masaya? Ang mga negosyante. Mga negosyante po mga kababayan kasi
nakakapag-adjust po sila, 'di ba? Kahit mahalin nila ng mahalin yung mga product and services, ma-afford ng tao. Kasi may pera eh. Kaso nga lang, in a very short time, 'di ba? Hindi po pang matagalan. Etong tanong, hanggang kailan kakayanin ng gobyernong ito, no? Na suportahan ang tao through ayuda, mga kababayan. Unlike, 'di ba? Kung meron pong mga trabaho na ibinibigay or 'di ba, mag-focus po sila sa pagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan, no? Marami pong posibleng benefits. Unang-una kung sa infra, 'di ba? Tulad ng ginawa ni dating Pangulong Duterte, mai-improve na yung ating bansa, kumikita pa yung ating mga kababayan dahil makakapagtrabaho sila. 'Di ba? So yan po. Kayo po ba sang-ayon, mga kababayan, no? May nagreklamo nga may nag-comment, sabi niya, sila lang naman no? Ilang beses na daw namigay ng akap, hanggang ngayon wala pa rin siya. Naghahantay na maakap itong isang ito. Nag-comment po, mga kababayan, no? So kayo po, mga kababayan, sang-ayon po ba kayo dito sa sinasabi ni Batangas Representative Luestro, na dapat ipagpatuloy at suportahan itong AKAP program sa 2025 at dapat budgetan. Budget po yan, pera pong pinag-uusapan dito. Ano po sa palagay nyo? I-comment nyo na lang po, mga kababayan. Okay? Yan po yung number 1. Ito pong si Luestro, yun po yung niya parang operation, kung baga. Propaganda or something na sinusunod niya yung utos, something like that, diba? Nakafocus po si Luestro dito sa budget AKAP, ayuda, no? Ito naman pong si Kung Hon, si Zambales 1st District Representative Jefferson Kung Hon, nakafocus naman po kay Vice President Sara Duterte. Ito pong si Representative Kung Hon, ito po yung na-share na po natin yung mga video nito. Galit po ito, no? Galit po ito doon sa nasabat na na droga, di ba? Yung sumisigaw-sigaw sa hearing, di ba? Ito yun Tapos sinasabi niya pa kay NBI Director Villanueva, no? Wilkins Villanueva. Sinasabi niya na marami nang umiikot na mga chismis, di ba? May mga umiikot na doon na chismis, bawal nga ang chismis Kailangan na totoo po yung inyong sasabihin dyan, no? So ito po ang kanyang sinabi, mga kababayan. Ang problema, until na walang lumabas na katauhan, na tulad ni Mary Grace Piatos. So masasabi natin na yung mga acknowledgement receipt, no, na ginamit ng Office of the Vice President para mag-liquidate ng kanyang confidential fund is mga peke, no? Na mga katauhan. So yan, mga kababayan, ito po yun si Mary Grace Piatos. 1 million reward for info on Mary Grace Piatos, House panel says, mga kababayan. Ito nga, nagtataka ako, mga kababayan, bakit pa natin kailangan, no, na magbigay agad-agad, nakakapag-produce sila, no? Nakakapag-produce agad sila ng 1 million reward para sa informasyon patungkol po dito kay Mary Grace Piatos. Ang tanong, wala ba tayong mga ahensya, no, na pwedeng tumulong sa ating paghahanap, kung hinahanap niyo mang itong si Mary Grace Piatos? Kasi sabi niya hindi po Piatos, Piate. Basta hindi po Piatos, sabi ng COA. So ini-insist po nilang Piatos, pero ang tanong ko, kailangan pa ba talagang maglabas ng 1 million just to find information, no, about Mary Grace Piatos? Meron naman po tayong police, meron tayong NBI, meron po tayong PSA, meron po tayong immigration, no, wherein pwede tayong kumuha ng mga, di ba, kung meron. Kung baka hindi ito nag-i-exist si Piatos kasi nga hindi talaga Piatos. Kasi nga, ang sabi ng COA, Pati or Piati, mga kababayan, hindi po Piatos.
Ini-insist nila, ngayon may reward pa. Grabe. Oh. Palakpakan po natin, may pera naman pala tayo di ba? Well, anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan, no? I-comment nyo na lang po. At eto, Senator Bongo may pasabog sa ating lahat. Ganito pa lang nangyayari. Eto, pakinggan po natin si Senator Bongo. PCSO ayaw tumulong sa mga mahihirap. And umabot na po ng 14 months ay hindi pa po na-implement po ito. Teka lang ha. Ganito po ang sitwasyon. Joint Administrative Order and umabot na po ng 14 months ay hindi pa po na-implement po ito. Ganito po ang sitwasyon. Pumirma na po ang DOH, pumirma po ang PhilHealth, pumirma po ang DSWD, ang isang opisina, ahensya, ang PCSO, ang hindi pa po pumipirma. Siguro marahil meron talagang ahensya na ayaw tumulong sa mga kababayan nating mahihirap. Ang current JAW po, DSWD is limited to financial assistance, transportation, burial, food. Nung ni-revise po yung JAW, aside from financial assistance, DSWD will be able to provide medical assistance inside malasakit centers through guarantee letters. Kaya lang problema, bawal sa ngayon, no? Bawal. Ginagawa na nila sa abot nilang nakakaya, ginagamit na nila yung AIX sa pagtulong. Medical assistance. Maski sa medical, hindi na kasi pag kailangan binigay yung 3,000, pwede na doon sa malasakit center. pwede naman gamitin. Gagawin na pag nag-umpisa itong JAW. Sa kasamaang palad, Ayun. inaamin at walang magawa ang tatlong grupo, itong DOH, ang DSWD, pati ang PhilHealth, pirmado na sila. Ang problema, yung PCSO, Baka hindi naman pa rin pwede pumipirma. So yan mga kababayan, ayaw ng PCSO na pumirma. Aba, bakit naman? Ha? Bakit? Wala na ba silang budget for humanitarian purposes mga kababayan? Linggo-linggo yata may nananalo, 4-3, di ba? Ilang milyon yan. Baka nalulugi na po ang PCSO dahil dito sa mga nangyayaring ito. Palaging may nananalo. Sige nga. Kaya nyo nga po mga kababayan. Nung isang may nag-post di ba? Sabi, hindi lang sabi dahil totoo talaga. Tatlo po ang nanalo sa isang gabi. Napakaswerte naman ng Pilipinas. Di ba? Only in the Philippines, mga kababayan. Milyon-milyon po ang pinag-uusapan dyan, hindi po 1,000. PCSO, bakit ayaw nyo pang pirmahan to? Ayaw nyong tumulong sa mga mahihirap, ganun ba? Baka Secretary Rex, pwede nyo pakiusapan. Kasamahan nyo naman yan sa Executive Department. Nabilisan. Sinabi na nga ng ating sponsor na kasamaang palad. Paano na yung mga pasyente? Antayin na natin, ilan na naman ang mamatay, hindi makalabas ng ospital. 14 months na po itong JAW. Hindi pa po lumalabas. Ilang Tama pasyente po na si po ang Senator mamamatay Go. nito. Oo, tama si Senator Go dahil sa ilalim ng ating batas ng malasakit, yung 4 na ahensya ay obligado na pumirma at mag-report pa nga. So while may ahensya tayong ayaw tumulong, halimbawa ng PCSO, ayaw nilang tumulong, ayaw nilang pirmahan yung JAW, kasi ayaw nilang tumulong. May magagawa ba ang DSWD sa ngayon sa tumulong kayo through your AIX sa medical assistance? Palagay ko, wala naman silang kapangyarihan pilitin ng PCSO. Sa pagkaalam ko, nagbibigay kayo ng tulong medical Pero ang assistance. ginagawa na lang nila So sa pupunta sila sa offices ninyo? Sa opisina So na- mamamasahin na naman sila? Tama. Gastos na naman. Papapuntahin sa DSWD office, Ako, hindi pag malayo- sa malasakit. Kapag malayo yung ospital sa opisina ninyo, panibagong gastos, dagdag na naman. Imbis na natulungan sila, ubos na yung panahon, ubos pa yung pamasahe. Tama po yun. Natsuchubibo na naman yung mga pasyente. Yung iniiwasan ng batas Bakit naman na sana po ganun sa, na ilang, meron pa- sa isang lugar ay hindi natutupad. So yan mga kababayan, PCSO, galaw-galaw naman. Para ka ba talaga sa mahihirap or para ka lang dito sa mga, hindi ko alam palaging may nananalo mga kababayan. Palagi pong may
Pag hindi lone better, twin, di ba? Twin better. Pag hindi twin, triplets, mga kababayan. No. Wala na. Ano na, PCS o galaw-galaw naman. Di ba? Tumulong po kayo at pirmahan nyo na po itong jaw na sinasabi ni Senator Bongo at Senator Amy Marcos para makatulong kayo sa mga mahihirap nating kababayan. Di ba? Ang purpose naman ng PCSO ay charity nga, di ba? Charity. Ha? O, hayaan nyo na yung iba. Dito lang tayo mag-focus sa C. Kasi yung iba, ano ba ang ibig sabihin ng PCSO? Philippine Charity Sweepstake Office, di ba? Hayaan nyo na po yung sweepstakes. Ano ba ang pag-pronounce dyan? Sweepstakes, yan. Ha? Dito na po tayo mag-focus sa charity. Palagi na lang sweepstakes, mga kababayan. Palagi may nananalo. Nagpo-focus lang kayo sa SA, di ba? O, doon kayo nagpo-focus. Paano naman yung C, yung charity? Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po at ito, pakinggan po natin ito. Patungkol po ito kaya Enrile. Nako, ito pakinggan natin pasabog ni Enrile. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Sadyang unti-unti na talagang lumalabas ang buong katotohanan. Matapos umamin ng kasalukuyang Pangulo ngayon na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa publiko na di umano'y ubos na ang pondo para sa Quick Response Fund ng pamahalaan dahil daw sa sunod-sunod na bagyo. Matapos binulabog at pinunyag na sa publiko at binasag na ang katotohanan ni Senator Joel Villanueva ang di umano'y 1 billion per day na flood control projects ng gobyerno ngayon. Chief Presidential Legal Counsel of the Philippines na si Juan Ponce Enrile binasag na ang katahimikan at nagsalita na, hindi man direktang pinangalanan. Ngunit sa pool ng buong katotohanan ng mga buayang mambabata sa Kongreso at ang kasalukuyang gobyerno ngayon na pinamumunuan ng Pangulong Marcos Jr. Gaano kaya ito katotoo, mga ka-update? Ating alamin. Pero bago ang lahat, mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. Hindi na nakapagpigil pa at tila sumabog na sa galit ang Chief Presidential Legal Counsel of the Philippines na si Juan Ponce Enrile laban sa di umano'y korupsyon at mga kabalustugan ng gobyerno ngagpa ngayon. Ayon pa sa official post na nilabas online ni Honorable Juan Ponce Enrile, I am really amazed and surprised in my more than a century on this planet. This is the first time that a concrete bridge is blown down by a typhoon. Weird, something is really wrong and ugly. Wasteful expenditure of public funds. Someone must have become richer, to say the least. So yan, mga kababayan, maging po si legal counsel ng presidente, no? Ay nagre-react na din dito sa mga nangyayari sa ating bansa. Ayon nga rin po sa isang retired general na si retired Brigadier General Orlando De Leon, no? Siya po ay nakikiusap, umaapila dito sa mga congressman at mga politiko. Nako, naiwasan or i-minimize nyo naman yung pangungurap ninyo. Hindi na kasi maiwasan yung pangungurap kaya i-minimize nyo na lang. Or stop, sabi niya, stop na ito. Stop nyo na yung pangungurap ninyo. Kasi pwede na po kayong mabuhay ng 10 beses, no? Hanggang sa kaapu-apuhan ninyo, maaari na pong mabuhay. O samantalang yung mga ordinaryong Pilipino, hirap po, isang kahig, isang tuka pa, di ba? Well, anyway, mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon sa video ito? I-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ng inyong opinion. Maraming salamat po.